Kaya ganyan yung title natin kasi feel ko talaga itong fourth quarter ng Lakers kontra nga rito sa Pelicans ang isa sa mga magagandang halimbawa nung ideal na fourth quarter na gugustuhin po ng mga Laker fans kasi nag-start sila kay LeBron. Kung lagi kang nanonood ng mga Laker games tuwing fourth quarter po, pati second quarter na rin, laging si LeBron ang nandyan sa court para sa LA at oras ng pahinga ni Luka to. Babalik pa yon mga 8-minute or 7-minute mark nung quarter. So malamang ay siya ang first option dito sa Lakers ngayon kung nakaupo si Luka at yan nga, binuksan niya ang quarter sa isang tres. Then sa sumunod na possession, nakita naman niya ang sarili niya kontra kay Yves Missi, sentro nitong Pelicans. Kaya matik, kahit na 41 na nga ito ay mabilis pa rin siya. Pinaghahandaan pa rin ng mga kalaban ang kanyang drives lalo ngayon at may mismatch. Kita natin, nag-help si PV at umaabang din po si Trey Murphy dyan. Impressive to considering na siya ang oldest player in the league ng 3 taon na. Pero ganyan pa rin siyang nagdo-dominate. Then yung diskarte nila dyan ay itong screen ni Ayton. Lagi na nila yan ginagawa na sumiscreen siya para doon sa player sa labas. Dito kay Vanderbilt. And since bad shooter nga siya, yung screen ay medyo iba ang postura at naharangan ni Ayton nung si Poole nung nakapag-cut si Vando. Gandang drop off niyan. That's why dito ganun ulit ang ginawa ni na LeBron, pinaswitch nila si Missi dyan sa kanya. Then dahil nga sa angulo makikita natin yung reaction din ni Missi. Ito yung mukha nung hindi ka rin kumpiyansa sa depensa mo kasi tumitingin ka sa balikat mo dyan at mukhang naghahanap ka ng tutulong sa'yo Or at least sinisigurado mo na mag-isa ka lang. Delikado yan kasi kung matimingan nga ni LeBron to ng perfect, pwedeng mag-blow by kagad yan tapos wala na. Then na-realize nga niya na wala talaga siyang helper. Kanina inatake pa ni LeBron tapos syempre inaabangan na ni Missi yung ganun niya. That's why naging available yung tira din sa labas. Gusto ko actually yung play na ito and bumalik na po sa floor si Luka. Ayan, dito nga sa 7 to 8 minute mark siya binalik ni Coach Redick. Then mag-iiba na po yung role ni LeBron ngayon since nandyan na si Luka. At maganda pa rin yung pagkakatrabaho niya sa role na iyon. May subtle na screen si Ayton dito sa kanya para mabenta nila ang posible niyang cut papasok. Habang nangyayari yon, nahati ang atensyon ng iba dahil nandito na ang bola kay Luka sa kaliwa. Kita natin, Herb Jones nakatingin dyan sa kanya, Jeremiah Fears nakatingin din dyan sa kanya. Sabay si PV, busy nga na sinusundan si LeBron. Dahil dyan sa off-ball na galawan nila tapos na mabibilis na pasa, nagkaroon ng good look si Ayton mga idol. Gusto ko actually yung play na ito kasi hindi yan pangkaraniwan sa Lakers. Nakashoot kasi sila galing sa player and ball movement dito at hindi lang dahil sa iisang player. Grabe rin yung bungguan na nagaganap dito para lang maka-screen si LeBron dyan. And ayun nga, parte ito nung pagpapalit niya ng role sa court gawa nung si Luka na nga ang nagtitimon sa kanila ngayon. And nagbe-benepisyo pa rin si LeBron dito kasi nga nung pumuposte na siya dito sa kaliwa, hindi na po makakapag-help si Zion dyan ng maayos at tao niya si Luka. So kung lalapit man yan to help, edi libre lang si Luka, di ba? Kumbaga pick your poison type na galawan tong ginawa nila. Mahusay naman po dumepensa na Herb Jones tong tao niya, pero masyado lang din talagang malaki si LeBron kung ikukumpara mo. No such help na dumating din nung pumasok. Tapos syempre si Luka ang first option talaga nila at alam din po ni LeBron yon. Sabi nga niya nung post-game interview nila na Luka doesn't need to bend his game. He's our 26 years old franchise player so it's up to us to bend our game around him and figure it out. Wala naman na tayong masasabi rito pa. Again, heto na naman po si LeBron moving off the ball. Gusto ko talaga yung transition niya sa quarter na ito na mula sa paghawak lagi ng bola. Ngayon naman nung kasama na si Luka, umi-screen na then nagsha-sharp cut. Yan ang ginagawa niya ngayon. Kung tutuusin, pwedeng itira ni Luka yan kasi hinigop na nga po ni LeBron tong si Alvarado enough para lumayo sa kanya. Hindi aabot si Alvarado dyan, kita niya naman tapos kakashoot na nga lang niya ng tres na malayo rin. So pwedeng hit check din yon do galing sa timeout. Pero good extra pass na rin to papunta kay LeBron sa loob. So ayun, si Luka ay pumuntos din po this quarter though hindi natin napakita lahat Pero yan nga yung point Luka will be Luka kapag nasa court siya i-score at i-score din talaga yan. Kaya nga siya yung number 1 option nyo kasi alam nyo na yung makukuha nyo talaga sa kanya sa bawat segundo na nasa court siya. Pero yung isa pang solid ay yung kay LeBron gawa nung naging dominant din siya at 41 years old then naipakita niya rin yung adjustment niya sa kanyang laro nung kasama na niya si Luka sa court. I think ganito talaga yung ideal na quarter para sa Lakers na pag walang Luka, go LeBron, mag-dominate ka. Then kapag may Luka na syempre kampante ka na rin sa opensa nyo. Kasi nung mga una niyang laro, nung kakagaling niya sa injury, hindi pa ganito yung playstyle ni LeBron Hindi pa siya nagdo-dominate nun, more on passing pa siya. Pero ngayon na wala na siguro siyang iniinda talaga, bumalik na rin yung dati niyang laro. Tapos wala pang Austin Reeves nito na vastly improved din talaga ang laro. Kaya ano po masasabi niyo sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.